Isa na namang kaso. Gaya ng dati. Sabi ni Detective Miller, isang sikat na detective, sa isang lugar sa kabihasnan ng Maynila. Iniinspeksyon niya ang eksena, ang mukha niya ay puno ng determinasyon. Sumisilip sa kanyang isipan ang mga alaala ng isang lumang kaso na hindi nalutas. Katulad ng kaso niyon, bawat biktima ng kaso ngayon ay may katabing wasak na salamin. Nakaupo si Detective Miller sa kanyang magulong mesa, ni-review ang mga file ng kaso. Pumasok si Doktora Evelyn, isang kalmadong at matalinong psychologist. Detective Miller, kailangan mo ako. Kailangan namin ang iyong tulong, Doktora Evelyn. Ang kasong ito ay iba. Ang mga salamin, ang paraan ng pagkakabasag may naaalala ako. Pinag-aaralan ni Doktora Evelyn ang mga larawan, sabay sabi, ang mga salamin ay maaaring sumisimbolo ng isang distorted self-image. Maaaring ipinapakita ng killer ang sarili niyang pagkamuhi sa mga biktima. Sa isa pang crime scene, may nakita silang cryptic na mensahe na nakasulat sa pader, "The Harbinger sees all." Tinitingnan ito ni na Miller at Doktora Evelyn. Sino itong Harbinger? Siya ba ang killer o may niloloko lang tayo? Sabi ni Detective Miller. Maaaring hindi ang Harbinger ang killer. Pwede siyang may ibang layunin, tulad ng pagturo sa tunay na mamatay tao o baka naman sinisiraan niya lang ang iba. Sagot naman ni Doktora Evelyn. Kinagabihan, nasa madilim na opisina si Doktora Evelyn at Detective Miller, napapalibutan ng mga lumang case files. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Doktora Evelyn habang tinitingnan niya ang mga detalye. May pamilyar na bagay dito. Ang mga salamin nagpapaalala sa akin ng isang kaso noong bata pa ako. Anya. Anong nangyari, Doktora Evelyn? Tanong sa kanya ni Detective Miller. May isang insidente. Isang basag na salamin, inaalala ko ito ng maraming taon. Pero kailangan nating mag-focus sa kasalukuyan. Pagpapaliwanag ng doktora. Nagsisimulang mabuo ni Detective Miller ang mga piraso ng palaisipan. Napagtanto niyang ang traumatic na nakaraan ni Doktora Evelyn ay konektado sa mga pagpatay. Inarap niya ito sa kanyang opisina. Evelyn, alam ko na ang totoo. Ang mga biktima lahat sila'y konektado sa'yo, hindi ba? Mga taong may atraso sa'yo. Mariin na pagkakasabi ni Detective Miller. Hindi mo naiintindihan, Miller. Nararapat lang sa kanila iyon. Sinira nila ang buhay ko, tulad ng mga salamin. Kinuha nila sa akin ang mga mahal ko sa buhay, kinitil nila ang buhay ng mga magulang ko. Nilapastangan nila ang pagkababae ko, winasak nila ang buong buhay ko. Hindi na sayang ang mga panahon na pinaghandaan ko maisakatuparan ang lahat ng ito. Oo, lahat ng mga biktima, lahat sila kailangan magbayad. Sambit ni Evelyn habang tumatawa. Evelyn, hindi mo pwedeng akuin ang batas sa sarili mong kamay. Kailangan nating humanap ng ibang paraan. Tumakbo si Doktora Evelyn, hinabol siya ni Detective Miller at naabutan na nakatayo siya sa harap ng isang malaking, magandang salamin, ang kanyang refleksyon ay distorted. May hawak siyang piraso ng basag na salamin. Huli na para humingi ng tulong. Sira na ang aking isipan gaya ng mga salamin, Detective. Evelyn, huwag mong gawin ito. May iba pa tayong magagawa. Ito lang ang paraan para matigil ang sakit. Sa huling, malungkot na tingin kay Miller, isinaksak niya ang piraso ng salamin sa kanyang dibdib, at nabasag ang salamin sa likuran niya. Tumakbo si Miller sa kanyang tabi, ngunit huli na ang lahat. Unti-unting gumagaling ang bayan na dati pinahihirapan ng takot. Nakatayo si Detective Miller sa libingan ni Doktora Evelyn, malalim ang iniisip. Ang dilim sa loob natin ay minsan tinatalo tayo. Pero siguro ngayon, makakahanap tayo ng kapayapaan. Inilagay niya ang isang maliit, walang basag na salamin sa kanyang libingan, dala pa rin ang bigat ng nakaraan pero may pag-asa para sa hinaharap. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag ng magdesisyon si Miller na umalis. Nag-umpisa na siyang humakbang nang biglang bumulaga ang isang figura at pinalo siya sa ulo. Tanging tunog na lamang ng mga nabasag na salamin ang kanyang huling narinig at nagdilim na sa kanya ang lahat.